Abay hindi nga magandang sinabi dito ni Jabari Smith Jr. patungkol kay KD. Nagsisisihan na ba ang mga Rockets players? Pero bago yan, ipag-usapan muna nga natin itong magulong sinabi ni Alperen Sengun na nagpagulat din sa maraming NBA fans. Well, natanong kasi siya patungkol nga sa pagiging down 0-2 dito nga sa team ng LA Lakers sa kanilang round 1 series. And well, ito ang naging sagot dyan ni Alperen Sengun. Pakinggan nga natin siya. Them trapping and speeding up the game that you're still getting the shots that you want and they're just not We going. still do. We still do. You know, we shot like 40 more shots than them. You know, we still shot it and we still go on the board. And I think we're still doing the right way. We beating them in every stats except just making shots. Abay napakulot na nga lang ang noo ng maraming NBA fans nang marinig nga nila ang mga sinabi dito ni Alperen Sengun kung saan sa tingin niya nga daw ay maganda pa rin naman daw ang nilalaro na itong team ng Houston Rockets kahit down sila 0-2 sa series na ito. Sinabi pa ni Alperen Sengun na tinatalo nga daw nila ang Lakers sa lahat ng stats except making shots. And well, tinawanan si Sengun dyan ng maraming NBA fans sa comment section. Hindi ba't ayun nga daw ang rason kung bakit nanalo ang isang NBA team making shots? Kaya nga hindi nga doon nila maintindihan kung bakit sa tingin ni Sengun ay maganda ang nilalaro na itong Houston Rockets kahit na down sila 0-2. Kaya nga sabi nila kung magiging ganyan lang daw ang kanyang mentality at hindi magkakaroon ng accountability na aminin na hindi maganda ang kanilang nilalaro, abay baka hindi na nga daw bumalik sa LA ang siyare na ito. Meaning baka i-sweep na lang sila ng LA Lakers nang dahil hindi nila ma-recognize kung ano yung mali nga nilang ginagawa sa loob ng court. At ngayon ay atin namang pag-usapan itong si Jabari Smith Jr. na mayroong mga kontrobersyal na sinabi patungkol kay Kevin Durant after ng kanilang practice during sa interview ito. Pakinggan din naman natin siya. We gotta make the right reads out of it, make the right decisions, and it's on him to find ways to get himself involved and get to his spots without the excluding double team. Just because he getting double team, we still need him to be KD. So. Well, papakinggan mo pa nga lang ay very interesting na ang mga sinabi dito ni Jabari Smith Jr. At ang parang lumalabas dito ay he is throwing KD under the bus. Parang iniiwan sa ere itong si Kevin Durant nang dahil nga sa mga sinabi niya na it's on him to find ways to get himself involved nga daw at mapuntahan ang kanyang mga spots without the double team. Sabi pa dito ni Jabari Smith na kinakailangan pa rin daw nila na maging Kevin Durant etong si KD kahit na may mga double teams na dumadating nga sa kanya. And walang naging answer dyan ni Jabari Smith Jr. Definitely hindi nga magandang dating niya sa tenga ni Kevin Durant. Parang kung sa NBA 2K yan ay -10 team chemistry ang nangyari matapos nga ng mga naging komento neto ni Jabari Smith Jr. Nang dahil usually ang mga sagot ng mga NBA players ay they will figure it out as a team or pinagtatanggol ang kanilang mga teammate. Pero ibahin natin itong si Jabari Smith Jr. during this interview kung saan sinabi niya na bahala dyan si KD, he needs to figure it out on his own. Anyways, kayo ba ano bang masasabi nyo at anong inyong opinion patungkol nga dito sa naging mga komento neto ni Jabari Smith patungkol sa kanyang teammate na si Durant? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.